Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po, aagahan ko po yung recording natin. Baka mamaya wala tayong internet. At least ma-upload ko ng maaga. So ngayon po tutuloy natin yung ating series po patungkol po sa God's generous provision. Yung Diyos po natin talaga mapagbigay sa lahat. At I'm sure lahat tayo na-experience natin yung generosity ng Panginoon when it comes to our relationships, pamilya natin, anak, asawa, maging doon sa trabaho natin, sa pang-araw-araw na pinansyal na binibigay sa atin ng Panginoon, sa kalakasan na meron tayo. So, yung generosity po ng Diyos ay hindi natin masusukat sa pera lamang o kaya material na bagay. Kasi napakalawak po ng generosity ng Panginoon. Isipin niyo po, kung ikaw nakatira ka sa planet Mars, there's nothing in there. As in, wala kang makikitang masyadong beneficial sa tao. Pero nilagay tayo ng Diyos sa planetang ito na punong-puno ng mga bagay na pwede nating i-enjoy. Mga sari-saring mga prutas, sari-saring mga punong kahoy, sari-saring mga, magagandang lugar na pwedeng puntahan, mga kabundukan, mga karagatan, no? Mga iba't ibang bodies of water like waterfalls. Ako personally, gusto ko mga waterfalls. Na-enjoy ko talaga na tinitingnan yung mga bodies of water, no? So, yung generosity ng Diyos, napakalawak niya. At pinagpapasalamat natin kasi yung Diyos natin mapagbigay. Binigay ng Diyos lahat ng ating pangailangan, hindi lang mga pangailangan, kundi mga bagay na pwede nating i-enjoy. Now, tutuloy po natin yung ating series po. Ito na po yung pinakapanlima natin, no? God provides everything for the sheep. So, yung unang apat po, we talk about God's provision. God provides for the righteous. And then, God will never leave us alone. Pangatlo po, God gives us all things in Christ. Pang-apat po, God is generous to those who seek Him. At ngayon naman po, pag-aaralan natin, God provides everything for the sheep. So, lahat po ng mga pangailangan ng tupa, ipinagkakaloob po ng Diyos. He is our shepherd. So ito po ay experience ni Haring David nung sinulat niya po yung Psalm chapter 23. Sabi po rito, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Sa Tagalog po, ang Panginoon ay ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So yung Diyos po natin, siya po yung pastol natin. According to David, no, nilarawan niya yung ating Diyos bilang pastol. So sabi niya, dahil ang Diyos ang aking pastol, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Now, ito po yung pinakaunang teaching natin ngayong umaga. Number 1 po, Christian life is a shepherdship relationship. Yung buhay Kristiyano, wag po nating isipin na simple lang yung buhay Kristiyano, no? Complicated din, no? Maraming mga pinagdaraan ng paghihirap, pagdurusa bilang mga Christians. Pero ang pinagpapasalamat natin sa Panginoon, bagamat maraming mga pagsubok tayong dinadaanan mga Kristiyano, meron tayong relasyon sa Diyos na tinatawag nating shepherdship relationship. Ibig sabihin, si Yahweh ang ating pastol, tayo ang kanyang mga tupa. Actually, sa Bible, ito yung tinatawag na covenant. Kumbaga, promise, pangako, parang kasal. Yung kasal, lalaki, babae, nagpakasal, meron silang covenant, meron silang pangako sa isa't isa. So ano po yung Christian life? Yung Christian life po, it's a promise na, Lord, you are my shepherd and I am your sheep. Yun po yung relationship natin sa Kanya. Hindi natin pwedeng pagbaligtarin. Hindi pwedeng tayo yung shepherd, si Lord yung sheep at si Lord yung nasusunod sa atin. Hindi rin natin pwedeng gawing shepherd yung ating sarili na para bang Panginoon tayo ng ating buhay. Kasi pag ginawa nating Panginoon yung ating sarili, tayo yung nasusunod, lahat tayo ganun nung before tayo makakilala sa Panginoon, before tayo makasumpong ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, tayo ay Panginoon ng sarili natin, Panginoon ng ating buhay, tayong nasusunod. Pag gusto natin gumawa ng kasalanan, gagawa lang tayo ng kasalanan without respect for God. No? Wala tayong iniisip na Diyos na naghahari sa buhay natin. So, basically, Panginoon tayo ng ating mga buhay. Pero, nung naging Kristiyano tayo, naging tagasunod tayo ng ating Panginoong Jesucristo, pumasok tayo sa isang relasyon na tinatawag nating shepherdship relationship. So, hindi na tayo ang Panginoon ng ating buhay, hindi na tayo shepherd, hindi na tayo nasusunod. Si Kristo na, yung Diyos na yung nasusunod sa ating mga buhay. So, tandaan po natin yan, no? Christian life is a shepherdship relationship.
Yan po yung covenant natin. Hindi pwedeng pagbaligtarin, hindi pwedeng bago-baguhin. Yung shepherd, si Yahweh yun. Hindi pwedeng maiba yun. Tayo mananatiling sheep under His care. Now, pangalawa po, God is our director, protector, and provider. Dahil siya po yung shepherd natin, meron pong mga roles, kumbaga mga gampanin. Siya yung shepherd, tayo yung sheep. Yung shepherd may role siya eh. Meron siyang promise. Ano po yung promise niya? Ano po yung role ni Yahweh bilang ating pastol? So, sabi po rito sa puntos natin, He is our director. Director, siya yung parang actor tayo, actors and actresses. Siya yung nagdadirect ng ating buhay. Siya yung nagbibigay ng direksyon. Siya yung nagsasabi, ito yung dapat nating patunguhan. Hindi tayo ang nagdidikta ng patutunguhan natin. Si Yahweh ang nagdidikta ng patutunguhan natin. So, He's our director. Sabi po rito sa verse 2, no? He makes me lie down in green pastures. Si Yahweh po, sabi sa Tagalog, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. So, bilang shepherd, dinadala niya tayo sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. So, yun po yung role niya. He's a director. At the same time, He is our protector. Yung protector naman po, kung nasa bingit tayo ng, mga problema or panganib, sabi po rito, even though I walk through the valley of the shadows of death, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Si Yahweh ay kasama ko, He is my protector. Your rod and your staff, they comfort me. Meron siyang pamalo, pamprotekta sa atin. So, God is our director, protector, and provider. Ibig sabihin po ng provider, siya po yung nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan upang hindi tayo magkulang sa anumang bagay. Kaya sabi rito sa verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. Kahit na napapaligiran ako ng aking mga kaaway, I am being protected and all my needs are being met. Lahat ng mga pangailangan ko ibinibigay ng Diyos. Siya yung shepherd, ako yung sheep. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Napakaganda po, ano? At because the Lord is our shepherd, sabi rito sa verse na to, I lack nothing. We lack nothing. Hindi tayo magkukulang sa anumang mabubuting bagay. So, pakatandaan po natin, God is our director, protector, and provider. Kailangan po natin pagtiwalaan yan. And number 3 po, kung yun ang role ng Diyos, He is our shepherd, He is our director, protector, and provider, tayo naman po, mga mananampalataya, we are followers, believers, and receivers. Ano po yung followers? Tayo po yung tagasunod ng ating Panginoon, ng ating pastol. Tayo na nagtitiwala sa Kanya na He is our protector, and we receive blessings from Him. Ang Diyos po yung nagkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Tayo receivers, tagatanggap ng biyaya ng ating Diyos. Tingnan niyo po rito sa verse 6, napakaganda. Sabi dito, Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. So sabi rito, tayo sheep, sumusunod sa shepherd. Sumusunod tayo sa ating pastol, pero tayo namang mga tagasunod ng ating pastol, sinusundan din ng ano daw? Ng goodness and love. Kung gusto mo bang habulin ng goodness and love, ng kabutihan ng Diyos at ng pag-ibig ng Diyos, sumunod ka sa shepherd. Yung goodness and love of God will follow us all the days of our lives. Napakagandang verse po, ano? I hope ito talaga yung maranasan natin. Ito po yung karanasan ni David. At yung Diyos po ni David, yung pastol ni David, pastol pa rin natin hanggang ngayon. And I hope we all experience the goodness and love of God. Yun tayo yung hahabulin ng pag-ibig, ng awa, ng kabutihan ng ating Diyos. So, Christian life is a shepherdship relationship. God is a director, protector, and provider. And we are followers, believers, and receivers. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, honor our covenant with God. Honor. Let's keep our covenant with God. Si God po,
tsaka tayo, pumasok tayo sa isang relationship na tinatawag nating shepherdship relationship. Let's honor that. Manatili tayong tupa sa ating Panginoon. Kung tayo po ay magiging shepherd, magiging pastol ng ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng akma na relasyon sa ating Diyos. God will remain shepherd no matter what. Kung tayo, pipilitin natin tayong masunod sa ating buhay, pipilitin natin tayong magiging director ng ating buhay, tayo magpro-provide ng purpose, direction sa ating buhay, hindi tayo magtatagpo. Kumbaga sa relationship ng mag-asawa, lagi kayo nag-aaway, no? Hindi kayo nagtatagpo. Kasi iba yung gusto ng shepherd, iba yung gusto ng sheep. Iba yung gusto ng asawa, iba yung gusto ng asawang babae at asawang lalaki. Walang pagtatagpo. The only proper relationship we can have with the Lord is to become sheep to the shepherd. Tayo dapat manatiling tupa at siya ay mananatiling shepherd, pastol. Let's honor that covenant. Kasunduan, promise po yan. Pangako po yan. At nawa ito yung maging pangako natin sa Panginoon, Lord, I will follow you. I will remain a shepherd. Masusunod ako sa inyo kung ano man ang ipag-utos ninyo at saan mang direksyon nyo ako nais dalhin, susunod ako bilang tupa. Number 2 po, find security in the presence of God. Alam niyo po, walang ibang seguridad sa mundo maliban sa presensya ng Diyos. Walang ibang security. So sabi po rito ni David, even though I walk through the darkest valley, kahit sa pinakamadilim, kahit sa libis ng lilim ng kamatayan, I am safe because I'm in the presence of God. I'm in the presence of the shepherd. So, yung pagiging secure po, hindi yan nakabase sa sitwasyon natin sa buhay eh. Nakabase yan kung tayo nasa presensya ng ating pastol. So sabi rito, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, because the shepherd is my protector. I am with the shepherd. So find security in the presence of God. Kahit ano pang nangyayari sa iyo, marami mang threats sa iyong buhay, marami mang panganib na tayong kinakaharap, we can find security in the presence of God. Even though we are surrounded by our enemies. Sabi po rito sa verse 5, you prepare a table before me. Kumakain pa ako, nagpipiesta pa ako. In the presence of my enemies. Samantalang aking mga kaaway ay nagmamasid lang sa atin, habang tayo pinagpipiesta ng ating Panginoon. No? So, find security in the presence of God. Ang seguridad, ang kapayapaan, nasa presensya lang ng ating pastol. And number 3 po, experience God's goodness and mercy. God's goodness, love, and mercy. Yung katangian ng Diyos na mabuti, hindi po ito theological lang, na mabuti ang Diyos. Ito po ay experiential, dapat nararanasan natin. Paano po natin mararanasan yun according to this verse, according to this passage? Ang sabi po dito ng passage na to, kailangan lang natin sumunod sa shepherd. Tayo yung mga Kristiyano na tupa, sumusunod sa shepherd. At hayaan natin na tayo ang habulin ng kabutihan ng ating Diyos. Kaya sabi po rito, surely your goodness and love will follow me. Napakaganda po, ano? We just need to follow the shepherd and let the goodness of the shepherd follow us. Ibig sabihin, meron pala tayong followers. May tagasunod pala tayo. Sino yung susunod sa atin? Yung kabutihan ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos. So let's experience God's goodness and mercy. Ito po ay idalangin natin na maranasan talaga natin. Hindi siya cerebral na nasa isip lamang, kundi ito ay isang karanasan na nawa maranasan po nating lahat. Now, para po sa ating discussion, why is it important to honor our covenant of shepherdship relationship with God? Bakit napaka-importante na i-honor natin, pagpahalagahan natin yung ating kasunduan na pagiging tupa sa ating pastol na si Yahweh? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at para po sa ating panalangin. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, thank you for being my shepherd, my guide, and my provider. I trust you to lead me in the right path and protect me from harm. Help me honor our covenant of shepherdship relationship. Let me follow your will
moment by moment. In your presence, I find peace and security, knowing you surround me with your love. Let your goodness and mercy follow me all the days of my life. May my life reflect trust in you as my shepherd. Keep me close to you, Lord, and help me grow as a believer and a follower. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. At I hope na pagpala po tayo ng ating devotion ngayong umaga. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.